Maging reminder din ito sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas ngayon na nagbabalak bumisita dito sa UAE, partikular dito sa Dubai at sa Abu Dhabi at iba pang Emirates, na hindi naman talaga dito pinagbabawal ang mga bakla, pero dahil ang bakla ay consider pa rin as lalaki, ay dapat ang itsura mo ay lalaki at nakadamit kang panglalaki, at ang galaw mo ay dapat galaw lalaki. Gaya dito sa pagbisita ni Brenda Mage sa Dubai at sa Abu Dhabi, na sinama sila ng mga CID or yung mga pulis dito sa Dubai, at nilinaw niya dito ang totoong nangyari. Sino mo nagpapakalat na inaristo kami sa bagay? Dinala kami ng natawag ng CID or tatlong letra ang tawag na sa ano, ng tawag na sa UAE, tatlong letra or CID. Hindi pa ako inaristo, hindi ako mapagkamalang bakla, babae talaga, hindi rin ako mapagkamalang bakla sa itsura ko. Kaya hindi ako aristo, tsaka hindi ako nag-dress, hindi ako nag-cross-dress sa Dubai pag naglalakad ako sa mga public areas. Though sa isang gabi nung nag-bar kami, naka-fit ako na damit, pero hindi kami naristo. Sinama lang kami because our friend was hindi naman i-aresto to. Inaresto basta kay ikuha na sa officer kasi naka body fit siya na damit. So, bakla siya, diba? Pero sinabihan lang na huwag magsuot ng ganun masyado kasi bawal dito sila. Pero hindi kami naresto na kinulong. Pag inaresto kasi parang arestohan pa lang ako sa Pilipinas dahil sa illegal urbanist gambling sa pag-promote. But hindi ako naresto dito sa Abu Dhabi or sa Dubai. Ayong adlaw kaningin tanan, nandito na rin ako sa Philippines ngayon at natatawa na lang talaga ako sa lahat ng mga isyong or comment na ginagawa sa akin. Since alam ko naman, I respect naman their opinion, their comments regarding the issue na nahuli daw ako sa UAE or sa Dubai, na inaresto daw ako ng mga pulis, tapos tawag nito, wala daw akong alam masyado sa kanilang rules, tapos pumasok pa daw ako ng mosque or ng grand mosque na bawal naman daw doon yung bakla, bawal daw yung hindi Muslim, bawal daw yung ganito, bawal daw yung ganito. Okay, isa-isahin natin. Unang-una, yung paghuli sa amin ng mga pulis, hindi po kami hinuli ng pulis. Inano lang kami, nilapit lang kami ng sinasabi lang tatlong letra na CID ang tawag, Criminal Investigation, churba basta ganon. CID, tapos hindi, naka-ano na siya, naka-white lang yun siya na parang, ano ba yun? Abaya, ano ba? Basta yung uniform nila na white, ganon. Kasi hindi ako ang dinampot noon. 5 kami naglalakad, ako si Jigjag, si Zai, si Mama Leo at si Divine. Tapos isa sa amin ay, syempre mga bakla kami, diba? Pero isa sa amin naka-fitted na damit. Tapos pag-girl siya. Pero guys, 4 years siya dito, never siya nahuli sa ganyan kasi always siya pumupunta sa mga public, sa mga mall, everywhere. Well, hindi naman siya nasita kasi nga hindi naman siya ganun ka mainit sa mata. Ako kasi, kaya kami nasita siguro kasi tinitikan kami kasi nung pumunta kami ng Dubai Mall, bago kami pumasok, pumunta muna kami ng Burj Khalifa, picture sa fountain, sa may ilaw, sa Burj Khalifa. May mga nagpa-picture sa akin. Ang dami nagpa-picture sa akin. So na siguro may mga ano doon, para kasi silang mga NBI na parang ano ba ito, parang tawag nito, nagsusurveillance sila ba na hindi naka-civilian lang, yung mga ganun ba, parang mga entrapment. So habang naglalakad kami, may mga nagpa-picture sa akin. So parang nag-caught ng attention siguro nila, sino kaya to, bakit marami nagpa-picture sa kanya, or parang tinitingnan kami. So nakuha namin yung attention nila. So tiningnan nila kami, may nakita kaming fitted na damit na sexy na bakla. Yun, nilapitan siya, tapos yan, siya lang talaga yung lapitan, and nandun kami picture na naglalakad sa sa escalator. So biglang paglapit namin, akala namin friend niya. Bilang sabi niya, hey, are you together? Yes, you come with me, ganyan. Tapos dinala kami din sa may ground floor sa may Dubai Mall. Tapos pagdating dun sa Dubai Mall, nandun lang kami nakaupo sa may nakalagay police station, sa may baba kami sa may table, parang conference room. Tapos siya in-interrogate doon, tinatanong siya ganyan. Tapos pinalabas siya after mga 20 minutes siguro, ganyan. Isang pulis na naman kinausap sa kanya. Tapos may ibang bakla din na nilapita, ay pinapasok doon. Tapos inano lang siya, paglabas niya sinabihan lang kami, okay, you wear proper clothes, don't go back to mall, you exit and then you go back to mall. If you change clothes, you change your outfit because that's too much, it's so fit, if you're not female, you're male, ganon. Yun ang ginawa sa amin, hindi kami nahuli talaga. Doon naman sa nagsabi naman doon sa pagpasok ng Grand Mall, sa mga nagsabi na bawal daw hindi Islam doon, bawal daw ibang hindi daw pwede pumasok doon. Bayot, public place yon, tsaka tourist spot nila yon. Hindi bawal ang pumunta doon. Ang dami din mga lahi, mga foreigner, mga iba't ibang lahi, pwedeng pumasok doon.
Sa mga nagsabi naman na hindi pwedeng mag-vlog, pwedeng mag-video doon, pero may nakalagay doon na sign na bawal mo picture ng ganito, nakaganon na sign, nakaganon, bawal nakaganon. Tapos yun na lang sign nakalagay doon, pero nagpa-picture ako, nakaganon ako, ganon, bawal. Okay, akala ko yung ganon lang yung bawal. At meron nakalagay din yun na parang video na picture ng video, tapos nakaganon yung tao, may bunga na ganon. Bawal yung nagbi-video tapos, hi, andito tayo ngayon sa Grand Boss. Bawal yung vlog na ganon. Pwede kang mag-video anywhere pero dapat silent lang. Ganon. Tsaka meron nakabantay lagi doon ng mga security guard sa palibot. May mga ganon-ganon, mga walkie-talkie, ganyan-ganyan. Lalapitan kanila, bawal dyan videohan, okay na dire, bawal ningang area, bawal mong salita din, okay na dire. Meron mga nakaano doon. Tapos doon naman sa pagpasok naman nagsabi sa akin na bakla ka kasi o bakla nga ako, naka-gold ka kasi. Hindi naman bawal na naka-gold doon. Bawal sa kanila magsuot ng mga gold yung mga lalaki kasi parang pambabae na sa kanila. Pero sa ating mga dayuhan, sa ating mga Pinoy, pwede magsuot ng gold. Hindi naman nila pinapahubad yun, nakita nila yung mga gold ko. Doon naman sa nagsabi naka-makeup ako at wala akong alam, dapat nag-research daw ako, dapat di daw ako naka-makeup, di naka-liptid, ganyan-ganyan, hindi naka-foundation. Hindi ako naka-makeup that time. Ito yung video ko na before kami pumasok, hindi ako nag-lip tint ako niyan morning pa lang, mga alas 7 nang umalis kami. Nakapasok kami sa mosque is alas 4. Wala nang lip tint ko, binurabura ko pa nga bago pumasok kasi sabi nung tourist guide namin, tanggalin mo yung lip tint mo kasi baka medyo mapula yan sa paningin nila. Pero yan yung video ko na habang nilalagyan ako nung costume, ganyan. At ang mga nagsabi na bawal daw mag-costume ng costume nila kasi hindi kayo, no, binibenta pa nga nila yun. May mga nagbibenta pa nga doon, bago ka pumasok, kailangan nagbibenta sila doon para masuot mo kasi para yun sa mga tourist guide. Kaya wag kayo mag-ano-ano dyan, wala akong alam. Tsaka sa mga nagsabi dyan na itsura ko naka-makeup daw ganito, hoy, wala akong makeup, kahit burahin nyo dyan ilang beses. Nagulat na ako, bigla akong pinapahilamos sa harap talaga niya, ginanong-ganon ko talaga yung mukha ko. No makeup sa iyo. Mas maganda pa sabihin nyo sa akin na mukha akong tilapyang oily. Mukha daw akong tilapia, mukha daw akong palaka, kaya hindi daw ako pwede doon. Okay lang, di masakit din kasi totoo naman. Pero sabihin sa akin na wala akong alam, naka-makeup akong pumasok. Alam ko ang rules. Alam ko yun. Saka magsasabi dyan na, yung abot naman sa bag naman, hindi ko may in-expect na yung bag ko naman is hindi naman masyadong baklang-bakla, yung nakaganon ako, unisex. Pwede naman bit-bitin yung nakaganon yung shoulder bag, yung nakaganon. Sinabi naman sa akin, is it your bag? Yes, sir. It's for women. You leave it here. Just bring your camera and cellphone, anything you want, but just put down your bag because it's for women. Ganun lang, hindi naman, mababait sila guys, mababait sila at maayos sila. Wina-warningan nila yung mga tao, hindi nanguhuli sila kaagad. Yung iba kasi baka, yung, ay nagsabi ha, if correct me if I'm no, yung nagsabi kasi about kay Pukirat daw, nakita daw siya na pumasok sa CR ng mga babae. Hindi ko lang alam kung totoo, kaya daw siya medyo dinampot kasi kabastusan na yun pumasok sa mga babae, pero hindi ko rin alam. Sabi niya, hindi ka naman daw male, female, and ganon. Pero kami kasi, hindi naman kasi nakapanglalaki ako lagi na outfit. So, mga nagsabi dyan, okay lang naman gawa kayo ng content. Okay lang din. At least may content kayo, may content din ako. Pero hindi po totoo yun. Alam ko rin po yung isa, konting rules. May nag-guide din sa amin. Hindi nga ako naka-makeup man ako pag pumapunta sa mga bars, may mga lakad ako. Pero naka-foundation lang na parang skin tone lang. Pero pag nalalakad ako sa mga public na ganito, ganyan, hindi ako ginuo ko. Nakikita nyo nga, ang haggard-haggard na ng itsura ko kada labas di ko maka-aura. Alam niyo ba, nung bago kami pumasok ng Grand Mosque, papasok dapat kami ng CR. Pagpasok kami sa CR, meron doon sign ng CR, tapos may parang, di ko alam na sign na yun. Tapos dito naman sa kabila CR naman, tapos may sign din. So pumasok kami sa may right side, pagpasok namin doon, mga laki kami, di ba, mga bakla. Pero kapag laki kami, wala kami magsi-CR lang kami. Pagpasok namin, nagulat kami, nakahubad yung mga ng mga sapatos, lahat, may bata, mga laki, mga matanda, may mga lahat ng klase ng lalaki nandun. Naglilinis, naghihilamos, naglilinis sa mga paa nila, tinatanggal yung mga medyas. Yun pala yung wudu ba tawag nun? Yung bago pumasok, kailangan talaga nakahilamos, clear na clear yung para bang pagpapasok sila parang yung parang ang dating is parang banal ka doon na pupunta, papasok ka na parang malinis ka talaga. Yun ang kultura nila. So kaya siguro yung pumasok ako doon is kailangan din nakahilamos kasi walang ano-ano, lalo na paglalaki, ganyan-ganyan, na malinis yung kasi madumi yung mukha ko, ganun. So maganda yung kultura nila kasi kailangan bago pumasok, o siguro pag may prayer, siguro sila kailangan malinis lagi, may gagawin siguro silang ganun. So yun, kaya nagulat kami lahat, wala, mali ito ba, dito CR na parang dudumi ka lang. Tapos ang pinakamaganda talaga dun sa Dubai, hindi ko alam kung sa other places din, ganun din naman sa ibang Japan na siguro, o sa ibang bansa. Ang ganda dun kasi, pag once nakahit ka talaga ng pag red lights na o yellow or pa red na siya, tapos nakalagpas ka, ay automatic charge na yun sa'yo, madidetect nila kaagad yun. Tapos pag meron kang
overspeed ka, automatic na yon. Hindi ka nila anuhin. Hindi ka nila lalapitan, walang lalapit sa iyo, magugulat ka na lang, magdideduct lang yan sa account mo. Wala pag mali ka ng turn, mali dito, ganito ganyan, pag nagkamali ka ng sasakyan mo, automatic deduct sa iyo yun. Unlike dito sa atin, pag nagkamali, may lalapit. Tapos bubulungan. Ito 200, ito 500. Pamirenda. Ganon. So, walang ganon doon. So, kaya pag bawal talaga, pero depende. Kagaya na sinasabi na bawal na huli ma-report, ganyan. Hindi. Mabait sila, kakausapin ka muna lang, o bawal lang ganito, wag kang mag-video ng ganito, bawal magsalita. O bawal lang ganito, tanggal mo yung lipstick, bawal yung bag na ganito, bawal ka magpag-girl. Hindi nila huliin kaagad na ganito. Ibang case naman yun. Kaya maayos sila, mabait sila, very well organized sila. At sa mga sabi naman na wala kang respeto, hindi naman. Basta nasabi lang bawal daw ang bakla doon, okay lang ang bakla doon, wag ka lang talagang magsusuot. May iba nga, naka-make up pa nga doon ng mga bakla na ibang lahi din Yung sinasabi na bawal ang gold. Bawal ang gold sa kanila mga Muslim, mga lokal. Pero sa ating mga Pinoy, sa ating mga Katoliko, okay lang ang gold na magsuot ng mga Pinoy kasi atin yun Hindi naman bawal sa reliyon natin. Sa kanila lang bawal. Pero pag ikaw may mga gold ka tapos magsusuot ka ng kundura or abaya, pwede lang naman kasi hindi ka naman talaga Muslim. Sa kanila lang bawal kasi parang babae lang dapat yata magsuot ng mga gold, mga ginto, mga ganyan alahas, ganyan. So, hindi bawal yon. So, kanila, may specific lang talaga ng mga bagay na talagang bawal at kailangan sundin mo. Pero pag meron naman nagagay natin tourist sa pamunta ka doon, hindi ka naman kagaluhulihin, i-deport. Pero pag nag-CR ka talaga sa pambabae, mababasos ka talaga. Like sa atin dito, pag bakla ka, pag pumasok ka ng CR, kahit ako naman kung nakapang-girl ako, doon pa rin ako sa lalaki, bahala kayo dyan, mas mabuti pa yung makasilip ako Pero pag sa babae, hindi ko papasok kahit nakadress ako. Kaya nga, ayoko mag-dress sa mall kasi ang awkward na papasok ko ng mall nakapang-girl. Pero bahala kayo dyan. Ang important sabihin ko, lalaki naman ako, tsaka hindi naman ako magkamalang babae kahit magpa-girl ako ng itsura kasi barako naman talaga. So yun, pag bawal talaga. Pero pag nagkamali ka, may chance naman, kakausapin ka lang. Hindi sila ganun kahigpit. Sabi nila mahigpit daw, hindi. Meron lang talaga silang rules. Ang mahigpit kasi, kahit naman wala sa rules, talagang pagbabawalan ka, mga ganon. Mas grabe pa nga yung rules sa atin dito pero yan, nilalabag din naman. Sa kanila, yung rules is rules. Tapos, susundin mo talaga. Dito sa atin, pag rules, lalabagin, pagbibigyan din, ganon yun. Hindi naman sa lahat, pero ganon naman talaga yun. So, doon sa mga nagsabi dyan ng mahigpit daw ang Dubai, hindi mahigpit ang Dubai. Yung rules nila, hindi mahigpit. Bawal magpang-girl. Hindi naman mahigpit yun. Tayo lang nahigpitan kasi nga against tayo. Hindi bawal. Hindi mahigpit sila. Hindi sila mahigpit talaga. Maluwag sila kung tutuusin kung ifa-follow mo lang yung rules. Bawal tumawid, nakakamatay. Tatawid talaga. Ginawa ng pedestrian lane, ginawa ng overpass. Bawal na dun sa baba. Tatawid talaga. O, di ba? Parang gano'n din yan. Pag bawal, pero hindi. Ganun talaga sa kanila. Hindi sila mahigpit, ulitin ko. Tayo lang talaga yung ayaw sumunod, lalo na ako. Hindi naman, sumunod naman ako. Hindi mahigpit yung mga bagay-bagay. Kailangan lang talaga sundin para walang problema, di ba? So guys, bago kayo pumunta dito sa Dubai kung nasa Pilipinas kayo ngayon, ay i-research nyo muna ang mga law at ang rules para ma-enjoy nyo ang pagbisita nyo dito dahil napakaganda dito lalo na't malapit na ang winter. Para mamina sa sunat ang naginitag pa sa bukid sa mga bigat na adso kaayo.